Uy! Part 8 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Biyahe mode na nga itong dalawa sakay ng karwahe ni Manong kung saan nagdidiskusyon na naman tungkol sa kasibaan nitong si Mine, at naubos na naman nga raw ang kanilang supply na binigay sa kanila ng village chief bago sila umalis. Paliwanag naman ni Mai na grabe raw kasi macabre ng calories ang kanyang scene sabay bigay na nga ng pagkain kay Faith at tinirhan niya naman daw ito. Sabay tinapik sa ulo at sabing good boy, at ginawa na ngang aso ang bida natin. At nang antukin na nga ito ay rekta na sa kanlungan ni Faith at dito natulog. Wala naman na nagawa ang binata at pinabayaan na lamang ang isip batang may tama. Dito na rin pinakita ang grupo nila Roxy na kakarating lang sa nayon nila Sir Aaron Barbatos, at napag-usapan ang tungkol sa kastilyo na kuta nga raw ng isang Lich Lord Crown Beast ngunit ayon nga rito kay Roxy ay wala naman daw siyang maramdamang halimaw sa nasabing palasyo. Hanggang sa dumating na nga at nagpakilala itong si Aaron Barbatos na welcome sila sa kanyang nayon. Agad na nga itong nakilala nila Mugan at isang karangalan nga raw ang makita ang head ng Barbatos family na kilalang swordsman at tinaguriang Blade of Light. Nagulat naman si Roxy at kilala siya ni Sir Aaron, kwento naman ng village chief na tropa nga raw niya ang mga magulang nitong si Roxy, at siya pa nga raw pinagpangalan ng mag-asawa sa kanya. Gulat naman si Roxy habang si Mugan ay naiinggit at ang hinahangaang hero mismo nagpangalan sa dalaga. Retired hero ika naman ni Sir Aaron at siguro naman daw alam na nila ang kwento kung bakit. Nagtaka naman si Roxy at tila wala naman na raw sa palasyo ang Lich Lord, na sinang-ayunan naman ng Holy Knight at napatay na nga raw nila ito sa tulong ng isang gwapong matipunong binatilyo. Nabilib naman sila Mugan maging itong molditang si Miria at sino daw ba ito, pati si Roxy ay napatanong na rin kung sino raw ba ito, at kailangan nga raw niya ito para sa report kung papaano nawala ang Lich Lord sa bayan na ito. Humingi naman ng tawad si Sir Aaron at di nga raw niya pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki sabay kamot ulo na nga lang ng matandang Holy Knight at nerequest daw kasi sa kanya ng binata na sekreto ito. Naintindihan naman ito ni Roxy kaya nagpaalam na lamang at tutuloy na nga raw sila. Rerekta ba kayo sa Galia? Pahabol na tanong na nga ni Aaron sa nagulat na dalaga at papaano raw ito nalaman ng ninong niya. Nabahala na nga ito at kung gawa raw ba ito ng mga Vlerex na bagamat maging sila Miria at Mugan ay aminado ay agad tinanggi ng dalaga at siya raw mismo nag-volunteer. Noon pa man tinik na talaga sa Vlerex ang pamilya ng Barbatos at Hart kaya di na ko nagduda kung bakit ka nandirito ika na nga nang nag-aalalang si Aaron. Anuman ay poprotektahan nga raw nitong si Roxy ang mga tao, at para na rin sa pinaglalaban ng kanyang namaalam na tatay, nalubos kinagulat na nga ni Aaron at patay na ang kumpare niya. Kaya dito napag-isipan ni Aaron at iminungkahi na kung nais nga raw ng dalaga ay tuturuan niya itong lumaban ng maging handa sa Galia. Oo naman agad ang natuwang si Roxy kaya ayun rekta na agad sila sa training habang itong si Miria naman ay nagrereklamet na iinis. At bakit daw sila ang naglilinis? Samantala, narating naman na nila Faith ang tinukoy ni Mai na birthplace niya, na kinagulat na nga ng ating bida at wasak-wasak na tila dinaanan ng digmaan. Ngunit mas kinagulat nito nang makita ang isang pagkalaki-laking betlog sa gitna ng mga guho, na ayon na nga sa espada ay isa raw kay Mira, isang biological weapon mula sa militarya ng Galia noon-noon pa, kung saan kumukuha raw ng isang vessel at doon nilalagay lahat ng makakapangyarihang halimaw. Nabahala naman si Faith at di niya raw mabasa ng maayos ang stats ng nasabing betlog. Ayon naman sa espadang si Greed ay normal lamang ito dahil na rin sa pinaghalo-halong halimaw na inisa rito. Larva pa lamang ito kaya madali lang nating matatalo ito ika naman ni Mai na kinagulat na nga ni Faith at larva pa lang pala ito sa kabila ng matinding stats nito. Kung pisikalan lang daw ay basic lamang ito sa kanila ngunit kakailanganin nga raw nila ang skill nitong si Faith, ang gluttony, upang mapuksa ang kaluluwa ng kalaban. Wala na ngang inaksayang oras ang Morena at binanata na ang betlog, at dito na nga sumambulat ang isang Chimera na may dalaga sa dibdib na siyang vessel nito. Nalubos pinagtaka na naman ni Faith at may pula ring mata katulad nila. Huwag mo tignan sa mata ika naman ng espada at madali pa naman raw ma-fall itong binata sabay paliwanag naman ni Mai na ito ang core ng Chimera, na bagamat chicks ay huwag daw papalin lang itong si Faith. Pero sayang pero tao kasi yan grabe naman kayo pag-aatubili na nga ng bida natin.
Gusto mo tapusin ko life mo ng panghinayangan mo umayos ka Faith ribat na nga ng morena hanggang sa tumakbo na nga ang dalawa ng bomb iron ng mala tidal wave na lava, ang kalabang gaga. Pero since palaban ng ate mine mo ay ibinalik nito sa kay Mira ang atake nito sabay pinutol ay isang braso nito. Ngunit kalaunan ay tumubo lang din na kinabahala na nga ng Bobo Este Binatilio, at paano raw nila matatalo ang ganito kalakas na halimaw. Habang puro talk si kuya mo, todo action naman si ate mo, abat itong espada naman ambag ay puro explain, na ang sloth daw o ang palakol ni ate Morena ay mas lumalakas sa bawat hampas, ngunit kapalit ay ang bilis na naalis. Hanggang sa mag-transform na nga ang kalaban at nagkaroon na ng pakpak, kaya pinatabi ni Mine itong si Faith at baka mapahamak pa. Dito na napamuni-muni ang ating bida at paano niya raw ba mapoprotektahan si Roxy kung siya ay nasa tabi lamang. Sabay bida-bida na ngang iminungkahi kay Mine na i-activate niya raw ang half-starvation state niya o hunger boost, pa-warning na nga si ate Mine na kung di raw magiging maingat si Faith ay lalamunin siya ng mismong skill niya. Oo naman si Faith bagamat medyo nag-aalala at sa isip-isip ay ito lamang maambag niya kaya kailangan niyang makontrol ito. Matapos ang pagmomoment ng kuya mo ay rekta na nga ito tumulong kay Mine, sabay pasiklab ng kanyang magic pana na ginawang bato ang kalaban. Agad naman itong sinundan ni Mine kaya ayun tamba ang dambuhalang kalaban. Dito na nga naglabas ng isang itim na barrier ang kalaban ng madepensahan ang sarili mula sa ating mga bida, kaya inilabas na ni Faith ang kanyang karit at ito raw sagot niya sa barrier ng kay Mira. Ngunit sa gulat nito ay tumalbog lamang ang atake niya, ayon naman sa espada ay hanapin daw ni Faith ang weakest point ng barrier at doon ibira ang atake niya, na siyang tunay nga ay nawasak ng tirahin ng ating bida. Lumipad na nga ang kalaban para makatakas, kaya iminungkahi ni Mine na sumakay itong si Faith sa palakol niya at itapon ng mahabol ang tumetakas na kalaban. Lumipad na nga ang bida natin ngunit nag-aalala kung paano nila tatalunin ang kalaban sa ere. Eksena na nga ang espada at sakto raw pwede na magamit ni Faith ang secret technique ng second level niya, ngunit kapalit daw ay 20% ng stats nitong si Faith. Wala namang angal dito si Faith kaya agad nag-transform na ang karit into double karit, na siya na nga niyang ipinunterya sa sentro ng kay Mira, ngunit sa gulat niya ay tila inasahan na ito ng kalaban na agad naglabas ng barrier na isinama siya sa loob, na ayon sa espada ay tila planong masunog kasama itong si Faith sa loob. Di naman nagpatinag ang ating bida sa bitag ng kalaban bagkus ay ginamit pang pagkakataon para mas mapalakas ang kanyang atake, at nagmala Beyblade na apoy na boomerang na sa dibdib ng kalabang madibdib and boom. Kasabay ng pagsabog ay dumaloy kay Faith ang mga alaala ng vessel ng kay Mira, kung saan ipinakita na isa itong eksperimento mula pa noong bata pa, kasama itong si Mine at tila kababata pa. Since napatay na nga niya ang kalaban ay siyang activate na rin ang kanyang skill na gluttony, ngunit ayon kay Faith ay wala raw siya maramdamang hirap sa pag-absorb bagkus ay lungkot ang kanyang nadarama. Kahit sino naman daw malulungkot at kalahi ng araw ni Faith ang kinain niya ika na nga ng espada sa kanya. Kilala mo ba siya? Agad na ngang tanong ni Faith kay Mine at tila malungkot, ayon naman sa Morena ay matagal na nga raw niya nakalimutan ang mga alaala niya rito, kaya maging sino man daw yan, kapag naging kay Mira ay kailangan nilang patayin, at kung hindi ay mas maraming tao ang kamatay ay sasapitin. Dito na nga iminungkahi ng madramang bida na kung sakali nga raw na mawala siya sa sarili sa hinaharap ay huwag daw itong mag-atubiling patayin siya, at ito nga lang raw ang makakapigil sa kanya. Nagulat naman si Faith at yakap ang ibinigay sa kanya ng dalaga, at sinabing ba't di pa raw ngayon oo pag nagkataon, hihi. Nagpaalam na nga itong si Faith at pupunta na raw siya sa Babylon, habang itong si Mine naman ay nagpaiwan at may gagawin pa raw siya. Kitikets na nga lang daw someday pero kung buhay pa nga raw itong si Faith, at diskumpiyado nga ito sa pag-activate niya ng kalasag form ni Greed at ngayon pa raw talaga ginawa, at reset na naman stats ng ating bida. Kalaunan ay narating na nga ni Faith ang bayan ng Babylon, na may mga pangmalakasang pader nga raw na pangharang sa mga halimaw ng Galia at gawa pa sa adamantine alloy. At nang makapasok sa loob ng bayan ay lubos na tarante nang makita ang pagdating ng isang grupo ng Holy Knights, at siyang tunay mula sa malayo ay nakita na ang lablab niya, sabay natigilan ang tila may naramdaman sa likod niya, na bagamat di nakita ay isang dalagang ubod ng kurba at ganda ayayayayayay. Parang kayo lods, gaganda at gagago gagwapo kaya like at subscribe na, hahaha, salamat.